Bible of Philippians chapter 2. Tonight we will study verse 19 to 30. 11 verses at bibigyan natin ng pansin sa gabi nito. At magandang umaga sa gabi sa bawat isa. So, bago natin pagpatuloy ito, lesson 6 na rin tayo mga kapatid na binigyan sa anim na lesson na nagawa natin sa libro ito. Then, mag-review muna tayo. Ano na yung napag-aralan natin? Pinag-aralan natin last midweek service natin. So, number 1, sa first part ng Philippians chapter 12 to 18, pinag-aralan natin yung work out your salvation through active obedience. Then, trust God's work within us. Yan yung mga pinag-aralan natin. Then, serve with fear and trembling. Reject complaining and division. Then, live as blameless children of God. Shine as a light in dark word. And hold fast and hold forth the word of life. The number 8, rejoice in sacrificial service. And yan yung pinag-aralan natin noong nakaraan linggo. Bumalik-tuloy lang. Okay. Yan. So, bago natin pagpatuloy, tingnan natin yung background ni Timothy and Epaphroditus o Epaphras. Ang background nito sa Philippians 12:14, Paul was in prison when he wrote Philippians. Kaya tinawag itong prison epistle. Kasi nung sinulat niya ito, siya ay nasa preso. Alam mo, malapit kasi sinabi niya sa kanya. Okay. The number 2, Timothy was full trusted younger co-worker. And Epaphras or Epaphroditus was a member and representative of the Philippians congregation. Sa background na pinag-aralan natin ay siya yung isa sa mga mamakaral sa Philippians at siya rin yung ipinadala ng Philippians Church, Philippi Church kay Pablo nung siya ay nasa preso. Okay, so meron tayong 3 puntos sa gabi nito dito sa lesson outline. 19 to 24, Timothy, a servant with a proven character. Then, Epaphroditus or Epaphras, a sacrificial servant, and the church responsibility to honor faithful workers. Hindi natin yung mga bagay na yan. So, nahati lang sa 3. Pero may 10 tayong puntos na pag-aaralan. Ano yung objective natin sa pag-aaral ng lesson 6 ng Pilipos? Number 1 objective, bakit inano ni Pablo na ipadala si Timoteo sa Pilipos? So, yan yung isang sagot, isang tanong na sasagutin natin. Pangalawa, ano ang paiba kay Timoteo sa mga manggagawang makasarili lamang? May self-seeking kasi na mga mangaral and even sa ating panahon. Self-seeking worker. Then number 3, ano ang ibig sabihin ng nakatunayang pagkatao o paano ito nabubuo? Then number 4, who Epaphroditus was and why the Philippians sent him to Paul. So, bakit pinadala si Epaphras kay Pablo. Then number 5, how Epaphroditus risked his life for Christ's work. So may lesson tayo makikita rin dito. Then, why faithful workers deserve appreciation and honor. Appreciation and honor. So makikita natin yung example din yan. Then, how Timothy and Epaphroditus
demonstrated the mind of Christ dito sa mga versikulo ito. So yan yung objective natin. So at the end of the lesson, ay maiintindihan natin itong mga pitong katanungan na ito sa pagpapatuloy natin. Yan yung objective natin sa gawin ito. So third lesson, ang bibigyan natin ng pansin sa gawin ito ha. Trust God timing and plan. Don't trust yourself. Seek the spiritual welfare of others. Yan, nandiyan yung mga versikulo 19 to 20. So, isa-isahin natin yan para mabilis tayo. Nadadaanan natin yung mga bagay na yan. Okay. So, verse 1 tayo. Brother AA, verse 1. Unang versikulo, 2 verse 19. Philippians chapter 2 verse 19. Okay, so, ang tanong dyan, Brother AA, ay ito. Yan. Basahin mo. It is wrong for Christians to make plans for Ano ang sagot? Mali ba sa mga Kristiyano na magplano para sa hinaharap? Mali ba? It is wrong. Plan your future? Yes or no? tama siya, basta pwede, basta sinusunod yung plan ng Panginoon. Okay? So, tama. Kasi yan yung title natin. Trust God's plan and His timing. Hannes, it is wrong. Nandiyan yung sagot din nakablock. Okay? So, it is wrong for Christian to make plans for the future. Okay? Paano lang nagiging mali? Kasan mo? Sabi mo, hindi. Tama? Hindi. Paano siya nagiging mali? O hindi tama na mag-plan ng future? Bilang isang Kristiyano ha, paano nagiging mali? Kasi bakit po hindi kumakas? Ano? Nandiyan sa harap. Sa title, sa kulay green. Kung hindi tayo ito. Oh. Kung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Yan. Kung nagtitiwala tayo sa sarili natin, hindi sa Diyos. Kaya nga, ang pamagat niyan is magtiwala sa takdang panahon at mga plano ng Diyos. Yung plano mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon para magiging tama. Okay? Kasi may iba na gumagawa ng plano sa future nila, Brother AA, pag di natutupad, ano na nangyayari? Nawawala na sa pagka-Kristiyano. Kasi sasabihin na nila, ay, hindi ako mahal ng Diyos, hindi pinilig yung panalangin ko. So, pag nanalangin tayo, always sa dulo, but your will be done. Laging yung kagustuhan ko ang masusunod. Naalala niyo sa pag-aaral natin sa The Love of Christ. Anong sabi ng Panginoon? Ang sabi niya, ating Panginoon Jesus, kung nasa Garden of Gethsemane, kung maaari, Ama, ilayo mo sa akin ang upang ito. Ngunit, ang kagustuhan mo ang masusunod. So, pag may plano tayo, hindi yung will natin yung masusunod, but yung will o kagustuhan ng Panginoon para magiging tama. Nakuha, Anes? Brother Anes? Good? Okay. So,
ipapadala niya si Timoteo. Meron kasi, yan yung future ni Apostol Pablo. Ano yung rason bakit niya ipapadala? So may mga rason siya, may mga plano si Apostol Pablo, pero sabi niya itong, kailangan ko si Timoteo rito, pero yung plano nito ay pinagkatiwala ko sa Panginoon at ipapadala ko si Timoteo para sa inyo. Okay. Ano ang gagawin ng Timoteo? Tignan nyo. That I also may encourage when I know your mistake. Para mapalakas loob at si Pablo at ang ibang mga kapatid sa pananampalataya. Okay. So, yan yung sagot. Number 1, no, hindi bawal na magplano para sa hinaharap. But Christians should make wise plan, but we must submit every plan to the Lord. Submit every plan to the Lord. Idalangin natin sa Panginoon. So Proverbs 16 verse 9, a man's heart plan his way, but the Lord. So, may mga magaganda tayong plano na direct, pero the Lord direct our steps. Kapag ipagkatiwala. Useless ang plano natin without God. Because without God, we are nothing. Wala tayo. Okay. So, ang sabi naman ni Santiago, James teaches us, if the Lord's will, ay yung sinasabi din natin, we shall live and do this or that. Kung sa kagustuhan natin. Naalala niyo yung kwento dyan na ang sabi ng isang mayaman, igibain niya yung kanya kamaling at ang gagawin. Tatayo siya ng mas malaki kasi hindi na kulang na yung kanyang paglagyan. Tapos anong gagawin niya? Magbabakasyon. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi mo alam. Yan. So, ipagkatiwala natin sa Panginoon kasi hindi natin alam kung nangyayari sa hinaharap. So, sa Acts chapter 18 verse 21, Paul himself planned his travels according to God's will. Acts chapter 16, nagplano si Apostol Pablo na pumunta sa taas, hindi siya pumunta sa Europa. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ng panginaginip, huwag kang pumunta doon. Dito ka pupunta sa Macedonia. So, may plano si Apostol Pablo, pero dito kasi dineddirect pa sila ng Holy Spirit. So, ang mga plano ng Apostol Pablo sa kanyang missionary journey, sa kanyang travel, ay according to God's will. So, ganun din dapat tayo. Yung trabaho natin, mga plano natin sa buhay, ay according to God's will. Yung will niya palagi ang nasusunod. So, pangalawa, ang spiritual sa kapahanan ng iba. So, seek o hanapin ang spiritual welfare o kapahanan ng iba. 19 to 20, Sister Rosemary. Okay, so ang tanong natin dyan ay anong ibig sabihin ng pagiging sa Tagalog ginamit ngayon katulad ko ang pag-iisip o like-minded? Anong ibig sabihin niya? Like-minded in the congregation, hindi sa personal. Okay, anong ibig sabihin niya? Okay. So, si Timothy at saka si Pablo ay like-minded sila. Okay. Sige, ilalabas natin para mas maliwanag. Okay, isa sa doon. So,
Si Hannes ulit, ano ibig sabihin ng pareho? Hindi niya mag-aakit. Sige, huwag ka lang. Okay, so, ang ibig sabihin ng like-minded, sharing a common commitment. Ano ba yung commitment ng bawat isa? When we follow Christ, ano yung commitment mo? Commitment ng bawat. Diba, ang commitment natin to Christ is, ito, yan, is truth, yung pagkakaroon ng pagkakaisa, and spiritual well-being of the brethren. Love your neighbor as yourself. Like-minded means iisa yung purpose nito sa buhay. John chapter 10 verse 30. Anong nakasulat doon? I and my Father are one. Anong ibig sabihin ng one? Kagaya ng like-minded. Yung purpose, yung plano, yung hinahangat nila ay pareho. Yun yung ibig sabihin na nag-iisang pag-iisip. Ipinapakita din dito yung unity, hindi yung division. Like-minded na ang bawat isa ay maligtas. Like-minded na ang bawat isa ay may pangaral ng Ebanghelyo at makapaglapit pa ng mas maraming kaluluwa sa Panginoon. Like-minded na nalalago ang iglesia ng ating Panginoon Yesus. Like-minded na tumulong sa mga nanghihina ng pananampalataya. So, nagkakaroon ng kongregasyon ng iisang direksyon. Hindi bahagi. So, yan yung sinasabi dyan ni Apostol Pablo, sapagkat wala akong ibang kasama na katulad ko ang pag-iisip. Tinutukoy niya si Timoteo na tunay na nagmamalasakit sa inyong kalagayan. Sa inyong kalagayan. Hindi lang kalagayan ng kongregasyon na ito, kundi rin kalagayan ng ibang kongregasyon. Yan yung matututunan natin dyan sa katulad ng pag-iisip. So, ganoon din sana ang bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng isang layunin at isang direksyon, isang purpose at isang pag-iisip. So, pangatlo, Sister Crisaline, be genuinely concerned, not merely polite. O magkaroon ng tunay na pagmamalasakit, hindi lamang pagiging polite o pagiging magalang. So, 20. For I have no one like-minded who will sincerely care for your state. Okay, so yung salitang sincere, sincerely, or concern, o genuine concern sa ibang translation, o taus-pusong pagmamalasakit. Yan, ibig sabihin yan. So, ang question natin dyan, Sister Rosemary, ito. Crisaline. Basa. How can we show genuine concern instead of only saying kind words? So, paano natin may papakita ang tunay na malasakit sa halip na words lang o pagsasalita lang? Paano mo, kaysa sabihin mo, paano mo, kaysa sinasabi lang, instead of only saying, kaysa sinasabi mo lang, paano mo may papakita sa pamamagitan ng action? Bigyan mo ako ng mga halimbawa. As a Christian po, siguro we show by our action to help them or yung tulungan sila sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoon Okay. or So, sa paglapit sa Panginoon, yes, ilapit sila sa Panginoon. yes. Si Hannes naman, paano? Ayun. Paano, kaysa sabihin mo, paano mo ipakita sa pamamagitan ng gawa, hindi sa salita lamang? Sa bahay ka lang, umuulan. Oh. Paano mo maipakita ang kindness mo sa ibang tao? Baha, hindi ka makapunta sa church.
paano mo may pakita? Eh, layo-layo nila. Tapos, sabihin na natin, walang internet. O, paano mo may pakita? Bigyan ko nga po. Walang internet, walang pa-text. Paano? Ano ba? By praying. Oh! Yeah, gusto ka? Ikaw, Hannes, paano? Wala nang lalabog, kaya hindi pa paano kung magpadala ng pagkain. Okay, so, tama yun. Sa mamagitan ng panalangin. Malayo sila, so paano mo may papakita, may papadama yung genuine concern mo sa kanila, so through prayer. So, ginagawa natin yan. Umuulan ngayon, di ba? May mga kapatid na wala, so ipanalangin sila. Kapag, halimbawa, nangihina sa pananampalataya, paano magpapakita yung concern mo sa kanila? So, ipanalangin sila na manumbalik. Minsan nga, pag talagang matagal nang wala, anong pinapanalangin ko sa Panginoon? Sana tapikin mo. Minsan yung tapik, iniiwasan ko kasi trials na yun. Ang ibig sabihin. Ibig sabihin, sabi ko sa Panginoon, palalaanan mo si kapatid na lagi, sila ay absent, at para masama namin sa iglesia. Minsan nagkakasakit ng tao. Pero hindi naman natin ang Panginoon ang bahala lang. Kasi minsan, kung nagkakaroon ng problema isang tao sa alam na alala ng Panginoon. Tawag na doktor, minsan pag nagkakasakit, wala na naalala ng Panginoon. Pero pinapanalangin ko na manumbalik sa Panginoon. So, ang mga sagot dyan ito. Number 1, we show genuine concern through action by praying. So, pag wala nang ulan, ito yung ginagawa natin sa mga visitation. Yan, hindi lang ito gawain ng preacher, ha? Ito, magkakalapit. Yan, minsan, pag nagkabahin-bahin kami, dito kami banda, madaan kami nila Bible study ng konti, mabasa ng isang chapter, nananalangin sa bahay nila ng lari. Siyempre, nila si St. Crisalim, pag dito naman kami banda, sa Bacoor. Minsan, gusto namin dumaan nila si Sister Rosemary, minsan, busy naman sila. So, visiting, listening. Pakinggan mo sila. Then, helping. Kung may kakayanan, then encouraging them. Then, ano gagawin daw, Hannes? Turuan. Paano mo turuan? Ano yung tuturo mo? Yung mga magulang. Computer. Akala ko, ano ito yung sinasabi mo? Mobile Legend? Roblox? So, teaching the Word of God. Then, I like this. Following up. So, minsan, hindi ko kayang gawin lahat yan. So, pag may mga kapatid na hindi na nagsasamba, friend natin sa Facebook, kumustahin sila. Brad, sis, kumusta ka na? Naninis ka na namin. Pasyal ka naman sa church. So, sa pagpagitan doon, may encourage mo sila at nagpapakita na inaalala mo pala sila. Hindi na nagsamba ay pinapabayaan natin. So, yan yung mga bagay. So, John says, sa 1 John 3:17-18, that we must not love in word or in tongue, but in action or in deed and in truth. Indeed. So, paano mo gagawin mga bagay niyan? So, nandiyan yung mga halimbawa. Romans 9-10, genuine Christian love is sincere, not hypocritical. Hindi hypocrite. Or ang artista ay galing sa salitang hypocrite. Ibig sabihin, ang artista nagpupunuan lang. So, hindi dapat tayo maging ganun. Okay, number 4. Meron pala dito. So, number 1, genuine care comes from, saan galing? From the heart. Genuine care leads to action. And genuine care reflects Christ's life. Let this mind be in you.
Yan yung theme ng chapter 2. Ang pag-iisip ni Kristo ay nasa inyo sana. Yan yung ipinapakita ng chapter 2. Okay. Then, yeah. Okay, so number 4 na tayo. Brad, Doctor. Kaya? Palitan ng salamin na ako eh. For all sake, Christ all not to change ritual of our of Christ Jesus. Question. Basahin niyo sa baba. What are some ways Christians may stop their Sin. own sake, their own interest instead of Christ? So, ano ang mga paraan kung paano maaring unahin ang mga Kristiyano ang sarili nilang interes sa halip na kay Kristo? Ano yung mga paraan, ways Christian must seek their own interest instead of Christ? Ano yung ginagawa ng mga Kristiyano selfish? Nakalagay kasi dyan sa verse 21. All pang ginamit seek their own, not the things which are of Christ. Paano mo nakikita na isang tao o isang Kristiyano ay inuuna kanyang sarili? Hindi inaalala ang iba, sarili niya lang. Me, I, and myself. Halimbawa, negative ka ngayon. Sarili mo lang yung inuuna mo kayo sa ibang Kristiyano. Ano ba ang ginagawa mo? Dalangin mo ba sa sarili mo lang? Hindi mo pinanalangin yung iba. Tama! Pag di mo pinapanalangin ang iba, we are selfish Christian. Tapos pag nanalangin ka, walang thank you. Panginoon, bigyan mo naman ako ng ganito. Panginoon, bigyan mo naman ako. Panginoon, panahingi. Tapos, hindi na sinasama yung kapatid sa pananampalataya. Ano po ka? Ginagawa ng mga selfish Christian. Ang sarili, Hindi bilang panalangin. So, kaya pala tapos sarili na stress ang nauna. Ibauna, okay? So magsangga lang kung gusto. Selfish din yun. Kasi hindi hinihikarin sa iba. Okay. Si Brother A, paano mo nagiging serving at self-interest lang inuuna? Sa negative side tayo, anong ginagawa ng mga Kristiyano na walang pakialam sa ibang mga kapatid sa pananampalataya? Yung isa, hindi pinapanalangin. Okay, so nagdadala ng away, ng division, instead na magkakaisa, chismis pa, alam nila yung may sinabi ng Sister Rosemary, binento pa sa iba. So ito na nangyari, nag-away na sila. So, pag gano'n, dahil ikaw ang hanap yung unity, anong dapat mong gawin? Dahil di para mag-away ng dalawang to. So, hindi natin kaya gawin yan. Okay. So, ano yung mga sagot natin dyan? Okay, number 1, when they choose comfort over service. Comfort, inuuna nila yung kanilang comfort at saka yung kaysa pagsisilbi. Ay, pumunta doon, ang init. Ay, pumunta doon, ang taas. Hindi ako komportable doon. Hindi ako komportable doon. Sa iba na so, comfort over service. Number 2, personal preference over unity. Kasama money over righteousness. Then, praise over humility. Then, entertainment over worship and spiritual growth. Inuuna, hindi ka sa'yo. Dito ako. Doon pumunta sa entertainment. Ay, comfort ito. Yung comfort, yun yung ginagawa ng self-seeking Christian. Hindi iniintindi ang
ibang tao. The number 4, Philippians 2:3-4, Paul commands us to look not only our own interest, but also, sino? To the interest of other and seek first God's kingdom. So, paano hanapin ang paghanap ng kaharian ng Diyos at ang righteousness? Serving your family is one way to seek God first. Serving your family, of course, yung kanilang pangailangan, not only physical but spiritual. Kala nyo yung pagsamba lang ang seeking first the kingdom, hindi. Serving other people is also seeking God's first. Praying other people is also seeking God first. Helping other people is seeking God first. Hindi lang yung pagpunta sa simbahan ng seeking first the kingdom of God. Okay, so kailangan natin makita yung mga bagay na yan. Okay, then, self-interest is danger to Christian service. Kasi ang number 2 second greatest commandment ay ano ba? Number 1 is love your God, is all your heart, respect your mind. And number 2 is so, yun yun. Kaya na naging danger ang self-interest. Kasi you are violating God's commandment. The second greatest commandment is serve your neighbor as yourself. Love your neighbor. Yung love kasi doon is serve them. Nakagaya lang sa sarili. Okay. Then number 2, Christ's interests include the welfare of His people. Yung kapakinabangan ng kanyang mga tao, mga member ng church. Then Timothy followed the example of Christ. Okay. Number 5 na tayo. Number 5, sino next leader natin? Kan? Basahin. Isa rin na nun tayo. Yan, hindi mo kaya basahin. Isa rin na nearsighted. Brad, hindi ka nearsighted. Okay, sige. But you know his proven character, that as a son with his father, he served with me in the gospel. Okay, hinayad ko yung proven character. So, paano i-build? That's the question. How does a Christian build or develop this proven ang ginamit ha? Proven character. Paano i-develop yung proven character? Right. Anong bigay ka ng isang sagot? Parang sa trabaho yan, di ba? Sa trabaho mo. Kasi paano mo i-prove doon sa manager mo sa nagpapasahod ko na karapat dapat ka sa posisyon na isasakay ka po ulit. So, pero sa Christianismo, pinag-usapan. Okay, paano? Siguro kasi yung ibang workers, dahil yung ginagawa mo na sinasabi, punta tayo ng yung trabaho. Okay. So, ikaw, as a Christian, so you work as yourself, as you are serving the Lord, do the right things na, as you serve the Lord, you do the work for the most appropriate time. So, for God's pleasure, not your own pleasure, or sa Tagalog, trabaho pakitang tao lang. So isang paraan yun to prove na even walang nakakita, kagaya ng doktor, pag walang nakakita, cellphone, yun, nakita tuloy. 5 araw na suspendido. Okay, so, masipag lang kapag nandyan yung boss. Okay, so, hindi tayo dapat maging gano'n. I-prove natin na yung iba, may problema lang, wala na, hindi na nagsasamba. Yung iba, umulan lang, wala na, hindi na nagsasamba. So, i-prove mo na even nandun ka sa mga states na gano'n, or madilim na buhay, at isa sa mga sagot natin
hindi lulubog siya iba. Di ba ganun din ba? Pag bukas na araw hindi mo pasok, di ba? Hindi mo dapat consistent. In a small or large responsibilities, maliit man yan o malaki. Remaining faithful in trials. Even my trials, not remain faithful. To prove yourself to God. Minsan kasi, yung iba nag-pray lang kung may kailangan sa Diyos, yung nagsasapa lang kung may kailangan sa Diyos. So, paano mo i-prove yung sarili mo na karapat-dapat ka na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano yung mga steps, mga hakbang, mga ways, mga paraan na ginagawa mo to prove yourself that you are worthy to give everlasting life? So, improve mo. Yan yung sinasabi ng Apostol Pablo. Then, another one is accepting correction. Pag mali ka, tanggapin mo, huwag mo lang depensa. Diba, ganun yung kalamihan? Eh kasi, boss, ang dami pinapagawa sa akin. So, alam mo na, diba, pag defensive yung kausap mo, ay may tinatapan. So, kung may mali ka, accept correction. Then, of course, nandun pa rin yung serve others to prove yourself to God. Then, refuse compromise with sin. Porque walang nakakakita ay pwede mo nang gawin, pwede ka nang mag-inom, pwede ka nang gawin mo, isalubin mo sa mga ginagawa ng mga kasalanan. So, compromise, huwag mo i-compromise yung katotohanan doon sa barkado. So, kanino pinuprove yung sarili mo sa preacher, sa magulang mo? Hindi. Prove yourself to God na dapat ka na pag namatay ka ay sa langit ka prove. So, yan yung sinasabi niya. How to prove ourselves to Christ? How to develop yung pinag-usapan natin, ha? How a Christian develop a proven character. Okay, so, nakuha ka, doktor. Kahit wala si Mrs., faithful ka. Kahit nasa Mindoro. Okay, good. Okay. Then, saan ko yan? Bibilisan ko ng konti. Number 6, to serve the gospel as family. Look at that. Balik na tayo kay AA. As a family of Christ. 22, kada AA. Pag nagtrabaho tayo sa iglesia as family, remember, ang iglesia ay pamilya ng Diyos. Katawan ni Cristo, as God is the head of the family. So, pag nagsilbi tayo as a family, so ang tanong dyan, Brother A, ay ito. Why? Sige. Why is spiritual training important in the church? Bakit? Mahal basketball yan, Brother A. Mahalaga ang training. Pero pinag-usapan natin ay ang bilang isang pamilya sa loob ng iglesia. Bakit? Mahalaga. Bakit mahalaga ang spiritual training? Nandyan sa text. Ang sagot. So, matanda na yung mga magulang mo. So, bakit ka tinuturuan ng mga magulang mo? Paano magluto? Paano gawin? So, bakit ganun sa iglesia? Bakit? Kagaya ko, sabi ko, one of these days ay kailangan ikaw naman ng page. Bakit ginagawa? Bakit sinasabi yung mga bagay niya? Ano yung kaalagaan nun? Bakit kailangan? Important, pinag-usapan natin yung training. Para saan?
to train your skills. Tama yun. Kasi pag matanda na kami, hindi na kaya mag-praise, it's your turn. At least yung skill mo ay develop na. So, yan yung sinasabi niya Apostol Pablo dito. Yung son, tignan niyo yung highlight ko. Kagaya ng isang anak sa kanyang ama, gaya ng isang anak sa kanyang ama, siya ay naglilingkod na kasama ko para saan? Ito yung keyword. Gala-gala ng Ebanghelyo. Kasi pag namatay na kami, pag di kayo na-train, ano mangyayari sa iglesia? So, yun yung kaipuntahan ng pag-train ng spiritual. Para may continue that because the Lord must continue from one generation to another generation. Ganyan. Kaya nag-develop tayo ng mga kabataan. So, since si Brother ikaw sa meeting ka, bigay natin kay Brother Ike yung para maniba naman yung konti mo pagbasa ng Lord's Supper. Pray mo yan, yung sa Bible. Nakalagay na yan yung tawag nito, yung collecting na yan. Para pag akyat mo sa pulpito, huwag mo nang hanapin, gano'n lang nakapart. So, para maniba naman yung konti. But then, after that, na-try ko na sa Lord's Supper, sa susunod, ikaw naman ang song leader naman. Kailangan hindi naman ma-perfect ma-develop mo yung lahat ng ginagawa sa loob ng iglesia bago doon sa leader. Kasi pag na-develop mo na doon, Lord's Supper, leading in Lord's Supper, pag-leading prayer, closing prayer, then song leading, then kanya na sa Bible study. So, step by step. Hindi agad doon. Hindi agad kailangan ma-develop ng sa mga trabaho sa baba. So, yan yun. Para ma-continue yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo, one generation to another. Mature Christian, number 2, must therefore teach, encourage, and prepare young people to serve Christ faithfully. So, yan yung purpose niya. As the son with his father, he served with me in the gospel. Paano nagsaserve si Timoteo? Kasi dinivelop ni Pablo. So, yun yung ginagawa natin. So, tinatapos ko lang natin yung the life of Christ, hinahabol ko lang. Tumatakbo ko para mahabol ko tapos this year. Then, next year, mag-iiba tayo ng mga schedules sa preaching. Okay. Kaya ihanda natin yung natin para sa liberal galing. Tinatapos ko lang yung the life of Christ. Okay, number 7. A faithful event in difficult, be faithful even in difficult separation. Sister Rosemary. Therefore, I hope to send him at once, as soon as I see how it goes with me. But I trust in the Lord that I myself shall also come shortly. Okay, Tagalog na nasa baba. So, ang tanong natin dyan, hinighlight ko yung key phrase yan. Ang tanong, sige pa ibasa sa isa. How can Christians serve the Lord when sickness, distance, age, work, or other circumstances limit them? Okay, so paano makatulong ang isang Kristiyano kung meron siya ng mga yan? May sakit na siya, so hindi na siya makabahay-bahay. Malayo siya, pinitad na, matanda na, dahil sa kanyang trabaho at sa mga ibang circumstances na naglilimit sa kanya sa pagtulong sa iglesia o sa pagsisilbi sa Panginoon. So, paano, ano yung mga dapat gawin? Bigyan mo ako ng isang meron. Ano yung pwede mong gawin? Halimbawa, si Brad Shiro, ayaw, sa lista. So, paano siya makakapagsilbi? So we still pray, still continue to read the Bible,
preacher, may sabihin, ay, preacher naman yan, kaya ako na. So, kailangan, hindi lang yung preacher, kundi even mga members, bisitahin din mga, lalo na pag nangihina, halimbawa, kapitbahay, hindi na nagsasamba, talaga, kung may step na yun, yung, halimbawa, nanin, hindi na makasamba, so, malapit, bisitahin, okay. Tanungin kung ano yung kanilang kailangan. So, Christian can still pray, yan. Kasi matanda na siya, malayo. Di pa rin panalangin ang bawat isa. Encourage. Pwede pa rin mag-encourage. Then, give what may kakayanan. Oh, nandun. Write or call. Ngayon, di na write. Text na. Text or call. Chat. Kumusta yung kasuhan niya? Call others. Then, study. Teach when able. Then, support gospel workers and use every opportunity or resources you have para maka-serve ka pa rin. Ikat madali ka, hindi hadlang yun para mag-safety sa Panginoon. Even busy ka sa trabaho, hindi hadlang yun. Kaya nga naka-live yun. Naka-live tayo kasi yung mga ibang nasa ibang bansa na walang access sa mga ganitong bagay. Meron mga bagay. Okay. Then, number 8 na tayo. Balik na Sister Crisaline. Serve as a brother. Okay, 25. Verse 25. 25. Yet I consider it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, and fellow soldier, but the messenger and the one who ministered to my need. So, anong ibig sabihin ng kapwa-kawan? That's the question. What does it mean to be a fellow soldier in Christ's service? Anong ibig sabihin ng ginamit kasi dyan yung kapwa? Nandiyan yung salita. O fellow soldier. Anong ibig sabihin niya? Yung fellow soldier, my brother and fellow soldier. Yan yung tawag dito, description ni Epaphroditus sa my brother, fellow worker, and fellow soldier. Anong ibig sabihin ng fellow soldier? Baglari, ano ibig sabihin niya? Fellow soldier. Sa Tagalog, hindi pala fellow soldier ang ginamit. Nandiyan na pala yung sagot, no? Fellow soldier. So, tandaan natin, tayo ay nasa gera against Satan. Kaya tayo ay mga soldado ng Diyos. Yung kantang word Christian soldier. So, we are soldiers. So, yeah. So, yan ang ibig niya sabihin ng fellow soldier. Pero may sagot tayo dyan. Ang ibig sabihin ay, it means we faithfully stand with other Christians against sin, false teaching, discouragement, and spiritual opposition. Nasa gera tayo laban sa kasamaan. At tumitindig tayo sa katotohanan. Pero hindi ka makatindig sa katotohanan kung hindi mo alam yung Biblia mo. So, kailangan mo malaman. Para, yun yung baril ko. Yun yung shield ko. Yun yung shield ko. Then, number 9, dalawa na lang, love the brethren even while suffering. Sino ba yung may sakit dito? Sige, wala. Ikaw na, Brad Gary. 26. Yamang siya ay nananabig sa inyong lahat at totoong siya ay namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya ay may sakit. 7. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya, kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan. Sino yung tinutukoy na may sakit? Ang tinutukoy na may sakit dyan, si Epaphroditus, yung kasama ni Pedro. So, ang sabi niya, even siya ay nalulumbay at may sakit. Yan, sinasabi niya. So, how could Christian response when a faithful brother or sister become seriously ill? Paano tayo mag-response
paano tayo tumugon. Sa mga Kristiyano, kapag ang mga kapatid ay may sakit na luha, hindi natin ha? Okay. So, anong gagawin natin, Brad? Magdala tayo ng tulong. Okay. Praying. Okay, so nandun palagi yung panalangin, ano? Kasi pag wala tayong kakayang tumulong, so nandun yun. So we should pray, nandiyan. Offer practical help. Visitation, nandun pa rin. Communication. When appropriate, kasi baka tatawag ka naman hating gabi. So, kaya hating gabi, isip pa kayo ha? Yan pala, is insomnia ang sakit niya. Ang hirap na matulog. Ginulo mo pa. Then, of course, encourage the family. Avoid judging the person. Though sickness necessarily proves spiritual failure. Okay. So, the body of Christ suffered together when one member suffered. Yan yung sinasabi ng Korinto. Pag nagkasakit ang isa, lahat ng buong katawan tayo nagdadalang hati. Okay, last. Honor sacrificial servant and receive them with joy. Pakibasa na ito or dati. Okay. Siya ay sinubukong may malaking pagpipilit upang pagkakitang muli ninyo sa kanya, kayo'y mga galak at amoy mabawasan ng kapumbayan. Tanggapin nga ninyo siya sa Panginoon ng buong galak at ang gawa ang gayon ay papurihan ninyo sapagkat sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan sa isip na sinasapanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. So, sino ang dapat parangalan para halagahan sa iglesia? Who should the church honor and esteem? Yan ang ginamit kasi yan. Hold, such men, and esteem. Sa Kristo. Pero ito siya sa Timothy sa gawin. And sino ba? Sinugo niya si Timothy pero ang dapat papurihan ng utang maganap kayo. Sino yung pinapahalagaan nila dito? Na sinasabi na kahit siya yung may sakit, kahit siya ay may sakit, ang sinasabi niya ng konteksto ay we honor ninyo siya. Yan yung sinasabi niya. Hold such men, yung men na tinutukoy dyan, yung mga nagsisilbi sa kanilang preacher, yung mga men, kagaya na tumutukoy kayo ng Pagkulitos. Men and esteem. Honor and esteem them. Esteem them. Igalang at panalagan sila. Okay, so, ang sagot dyan ay ito. Tumutukoy kay Epaphroditus. The church should honor faithful servant. Na kagaya ni Epaphroditus, even may sakit siya. Kagaya ni Pablo. Mga men. Those who teach truth, care for others, sacrifice for the gospel, live with integrity, and serve humbly for Christ rather than seeking recognition. So Paul said to still faithful laborer, you men is the laborer, very highly in love for the work's sake. Ganyan yung versikulo. And God does not forget the work and labor of love. So pangalagaan, honor, and esteem those who work for the those who work for the yung mga trabahador na manggagawa sa umasan natin. Okay. So, ano yung two example itong dalawang ito na nakita natin. So, comparing Timothy and Epaphras, yan yung dalawang pinag-aralan natin. Number one, like-minded with fault. Ay, lalo ng Gusto Pablo, pareho sila ni Timothy. Si Epaphras,
brother, co-worker, and soldier. Fellow soldier ang ginamit kanina. Sincerely care for not himself but for the church. Then long for the church. Then sought Christ's interest, not his own interest. Then risk his life for Christ. Kahit na may sakit siya, sige pa rin. Then, had proven character. Prove yung kanyang character. Yan yung isa sa mga tanong natin kanina. How to prove your character sa Diyos. Demonstrate sacrificial courage. May sakit na pero ipinapakita niya na ang gaano pa rin siya gamit sa pagsisilbi sa Panginoon. Ginamit doon is malalang sakit. Even may sakit siyang malala, pinakakita niya pa rin yung, i-demonstrate niya pa rin yung tapang niya sa pananilihan sa Panginoon, sa sacrificial courage. Then serve like son with Paul. Then ministered personally to Paul. Nagsilbi siya at Apostol Pablo parang anak o tatay niya si Pablo. Was to be sent to Philippi, was being sent back to Philippi. Then would bring report to Paul, would carry Paul letter to the church. Okay. Hindi ko na i-explain yun. So, description ng dalawa. My brother, fellow worker, fellow soldier, young messenger, and minister. Young messenger, your messenger pala. Representative sender. Young to. Okay. Young messenger, don't despise your youth. Nakanta ni President. Minister to my need. Fellow members of the family, partner in the gospel, companion in spiritual conflict, representative sent by the Philippi, and one who served all sacrificially. Then last, okay, so yun yung main lesson na ano yung naging main lesson natin. So number 1, make plan but submit them to the Lord. Yung will be done sa life. Gumawa ka ng plano pero ibahagi mo sa Diyos. Panginoon, ito po yung plano ko. Sana po yung kung pwede po, kung nanaisin. Ganyan. So care genuinely for the spiritual welfare of others. Seek Christ's interest before self-interest. Build proven character through faithful service. That train and encourage the next generation worker. Serve the church as brother, fellow worker, and fellow soldier. Serve the church as brother, hindi lang preacher, fellow worker, and fellow soldier in Christ. Then show compassion towards suffering brethren. Follow those who sacrifice for Christ. So, yan yung ito. Then, last slide. Let us not only admire in behavior. So, ano kailangan natin gawin? That's the key word. Imitate. Ano yun? Ano yung dalawang Kristiyano? So, mayroon lang dalawang number, kaya nalagay yung pangalan ng Kristiyano. So, imitate. Ano yung famous line ng Apostol Pablo? Imitate me as I imitate Christ. Kaya itong dalawang ito, imitate. Si Pablo tayo sa kasi imitate. Ini-imitate ko si God, then imitate Christ. So, nandun yung traits. So, yun din ang dapat natin gawin. Genuine care, self-service, courage, humility, and love for the word of Christ. Tandaan mo natin kung ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, kailangan mahalin mo. It means, mahal mo yung ginagawa. Kagaya ng preaching, kailangan mahal mo ang pag-preach. Kailangan mahal mo. Kung hindi mo mahal ang pag-preach, hindi ka magiging effective. Kailangan mahal mo yung ginagawa para matutuwa rin
So, yung mind, sinasabi na natin Panginoon, may gusto pa doon na itong pag-isip na to ay na kay Kristo ay nasa ito din naman. So, paano? Kailangan makita sa atin. Brother, kailangan makita sa atin. Okay, thank you very much. Any question? Medyo, ilang minutes? Question, additional insight. Kung wala, isang tanong, isang kanta, brother, tayo na tayo, isang kanta, then bigay natin kay Brother Amy ang panghuling talaga. Like all of my journey over mountains to the trail, said I never forsake thee. Promise you find that never can fail. Heavenly sunlight, bathing my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Shadows around me, shadows above me, never can steal my Savior and guide. He is the light, in Him is no darkness, ever I'm walking close to His side. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. The bright sunlight, ever rejoicing, raising my way to mansions above, singing His praises. Gladly I'm walking in sunlight of love. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Brother,
nandyan pala si Shalom eh. Napadaan sa airport. Vicente ka na. Okay. Bye-bye po. Finish. Nasa ano.